Hey guys! Good evening! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po natin pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol po ka Reggie Ricardo sa Tape Inc., sa GMA7, sa Showtime, basta po sa noontime shows ka Reggie Ricardo kasi meron pong kumakalat na mga espekulasyon between GMA and Showtime. Kaya atin po siyang pag-uusapan ngayon, Collegiate Ricads. Ito yung ating pagkukwentuhan ngayong gabi. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga nilalabas nating mga balita. And eto na nga ka-OG. Simulan na po natin ang balitaan para po sa gabing ito. Anyway, happy birthday po pala ulit kay Mama Alan. Thank you so much po guys sa mga tumutok kanina, no? At nanood ng birthday special nitong si Mama Alan ngayong araw. And sa Gimme 5, grabe, lap trip po talaga kahit wala pong nakuha kanina. Ang daming ang daming hindi nasagot. Pero okay lang kasi masaya naman, Collegiate Ricads. And mga special sa buhay po ni Mama Alan, yung mga present kanina sa Gimme 5. So, kailan nga kaya ulit, no, na ganito, muling mag-guest ng ilan po sa mga artist. Ayun po, pwedeng legit na Ricads ang maglaro kapag kahit once a week lang po sa Gimme 5. No, masaya kasi, naalala niyo po ba, nung unang labas ng Gimme 5, di ba, ay mga artista ang mga sumasali or sinasali ng TVJ hanggang sa mga viewers and supporters po ng E80 na yung naglalaro. Pero sana nga, kahit po once a week, no, maglaro po yung mga artista. Samantala, pag-usapan naman nga po natin ang tungkol dito sa Showtime at sa GMA7. Kumakalat na nga po ngayon ang mga espekulasyon na kung saan ay ang papalit na po dito sa Itbulaga Tape ay ang Showtime since mas malakas naman ito kaysa po sa kanila. Yan po ang mainit na pinag-uusapan sa social media at gusto rin pong mangyari ng mga netizen talaga. Kasi wala daw po talagang respeto ang Tape Inc. Na sa TVJ, sa totoong may-ari, sa IPO. Kasi nga, IPO na nagsabi na ang rightful owner nito ay ang TVJ. Pero wala, patuloy pa rin po nilang ginagamit, Collegiate Ricads. So, malungkot man isipin, ka-OG, na patuloy itong ginagamit nung kabila, or should I say, hindi nakakalungkot, nakakagalit mang isipin, na patuloy nila itong ginagamit at nakikipagkompetensya sa TVJ, gayong TVJ na ang may karapatan sa titulong Itbulaga kasi ni-reward na po ito finally ng IPO sa kanila. Nakakagalit man, pero wala tayong magagawa. Panay po kasi sila ng apelain. Sabi nga po, gagamitin nila ang proseso para ipatuloy or pagpatuloy ang paggamit ng titulong Itbulaga. Kaya nga, respect na lang ang kaya nating sabihin sa kanila. Please respect na nasa TVJ ang trademark ngayon. Ganon din naman ginawa ng TVJ nung nasa kanila ang trademark. Nirespeto po sila ng TVJ. So, sana, ganun din ang gawin nila. Kaso wala, binabaliktad pa po lalo nila yung sitwasyon or binabaliktad po nila ang TVJ. TVJ daw dapat ang rumespeto at respetuhin nila ang karapatan ng Tape Inc. na mag-apela. At wag mo nang gamitin ang titulo daw, yon ang medyo mas masakit sa tenga. Na wag daw munang gamitin ng TVJ ang titulong Itbulaga habang sila ay nakaapila. So parang mas masakit pa to, no, sa breakup po ng Katniel, Chariza. Anyway, ano nga po kayang mangyayari ngayon? Ang usap-usapan ng Showtime na ang papalit sa Tape Bulaga. Lalo na talo po sila sa IPO, na-reward sa TVJ ang titulong Itbulaga, and yung mga apila nila ay kinakansela or binabasura. Sabi nga po dito, if in case Itbulaga NAS contract with GMA Network will expire in the next few months, therefore, ABS-CBN Broadcasting's its Showtime will be pushed through
its noontime slot from GTV to GMA 7 onward. So sana nga, no, manifesting. Ang dali lang yan, di po ba? Let's celebrate these madlang people. So, ano pala siya? Showtime fans. But anyway, guys, sabi dito, hindi daw yun mangyayari. Nope, mataas ang ratings at maraming commercial loads ang Itbulaga. Sinabi na ni Annette Gozon na walang dahilan para hindi i-renew ang Itbulaga. Sabi naman dito, hindi rin, wala ngang recall sa tao yung mga segment at host. Hindi nga nagpo-promote masyado ng mga host sa EB Hawa-haha. Which is true naman, Collegiate Records. Wala talaga nagpo-promote dito sa EB, lalo na parati pong sa Showtime. 'Di ba? Yung mga segments nila hindi rin naman po trending. Hindi rin mabenta sa mga tao. Unlike dito, nung pasok po ng therapy, talagang pinag-usapan ng taong bayan. Ang Michus ng Showtime, pinag-usapan din. So, dito sa kabila ang wala, Collegiate Records, kaya totoo po ito. But anyway, guys, dahil nga sasabi daw po, nagsalita na daw si Attorney Annette Gozon na kung saan, wala daw rason para hindi nila i-renew ang kontrata ng Itbulaga. So, ang pinaka-latest naman na nakuha natin na balita is that base pa sa kanilang negotiation. So, ang renewal sa kapa daw pag-uusapan. Yun po yung sabi po doon. Sabi dito, mula po ito sa Philstar, kung hindi ako nagkakamali, baka raw kasi magkaroon ng ground na i-terminate ang programa kung maiba na ang title nito. Dahil Itbulaga ang nakalagay sa kanilang kontrata ayon sa isang source. Sa December 2024 pa ang expiration ng contract ng Tape Inc. sa GMA 7. Matagal pa kasi ang expiration ng contract nila. December 2024 pa. So, saka na lang siguro mag-uusap about a renewal. Siyempre, may negotiation yan. Pahayag ni Miss Annette Gozon Valdez ng Makalunch, chikahan namin siya kamakailan. So, ayun, napakalinaw naman. Nasaka na daw ang pag-usapan niyang renewal na yan. Kailangan pang, syempre, mag-usap daw sila ng Tape Inc. And, doon pa yun ibabase kung magkakasundo sila. So, sana hindi sila magkasundo. Charis. But anyway, marami po ang naniniwalang Collegiate Records na i-renew yan ng GMA 7. Kasi negosyo yan, business yan. Kung ito nga pong si Vic Soto di umano, 'di ba? Alam niyo naman ang TVG, sinama po ang GMA 7 sa kaso, 'di ba, sa unfair competition, dito preliminary injunction, copyright infringement, 'di ba, Collegiate Records, pero hindi rin niyo pa rin nila yung kontrata ni Vic Soto. So, business lang po talaga 'to. Kaya malamang ang utak po or kumbaga ang nasa isip ngayon ng mga legit records ay i-renew nila yan. Or gagawa na lang ng bagong kontrata na kung saan ay iba na yung titulo ng Tape Inc. Kung sakasakali man na magpalit ang Tape Inc. ng kontrata kasi base sa source daw, ay sa Itbulaga. Nakakontract ang GMA 7 at hindi po sa Tape Inc. So yun ang sabi dito sa binasa po nating article. Pero sabi po ni Attorney Annette Gozon noon sa kanyang interview sa Tape Inc. daw sila may kontrata, hindi sa TVJ. Kaya hindi sila nakikialam sa issue ng TVJ or sa paglipat or pag-aalis ng TVJ sa Tape Inc. Well, anyway, kung yung nag-manage po ng Showtime, syempre, di ba sabi, may negotiation pa yan. Kung sakasakali po na i-grab ng namamahala po ng Showtime, ang slot ng Itbulaga at mas magaling makipag-negotiate, baka sakali na mapatalsik ang Tape Inc. Pero, abangan na lang po natin sa 2024. Siyempre, itong mas malapit po, ka-OG, wag nating kalilikdaan, na writ of preliminary injunction. Mas malapit to kasi January, di ba, Collegiate Records? January 2024. Sana po, ipag-pray po natin. Sabi ko nga, tayo man po
ay panatag na magaling po ang abogado ng TVJ, pero wala pa rin pong imposible sa Diyos, ka-OG. Kaya, keep on praying lang po na sana sa TVJ po pumanig ang desisyon ng Regional Trial Court, Marikina Regional Trial Court. Upang sa gayon ay ito ay mapahinto na ang taping sa paggamit ng titulong Itbulaga. Kasi yun na lang po talaga Yun na lang ang iniintay rin ng TVJ. Pag hindi na nila ginamit ang Itbulaga, tuluyan na nilang gagamitin ang titulo, maglalagay ng bagong logo. Kasi ngayon, E80 pa rin yung nakikita natin Pero yun nga, kung meron man pong bago dito, sa kanila pong live streaming, Itbulaga na nakasulat, tapos yung kanila pong pagkanta at pagsigaw ng Itbulaga. Pero logo, nananatili na E80 pa rin. So, January pa rin po natin sa January pa rin po tayo magkakaalaman. Sabi dito ni Sir Romy Talud, magandang gabi, haha, Attorney Maggie, halatang wala kayong magagawa sa paggamit ng TVJ. Pag ginamit ng TVJ ang Itbulaga, alam niya kasi na legal. Grabe nga naman yon ang paggamit ng TVJ. Kaya ayan, respeto ang hinihingi. At hindi na sinasabi na sila ang may karapatang gumamit. Oo nga, no? Napansin nyo pala yun. Anyway, wag na kasi ipilit. Sayang ang pera. Mga abogado lang ang kumikita. So, dati kasi talagang, sabi ay wala daw karapatan ng TVJ na gamitin ang titulong Itbulaga dahil sa kanila ito nakarehistro. Hindi raw sila po pwedeng kasuhan ng copyright infringement dahil nasa kanila po ang logo, ang titulo, pero ngayon, respeto daw. Respetuhin daw sila na habang nakaapila, wag daw pong gamitin ang titulong Itbulaga. So, oo nga, napakatalino nyo doon. Sir Rome Talud. Hindi pala Rome po pala, sorry kanina. Rome Talud. Anyway, sabi po dito ni Sir Noel de la Cruz, ayan, nakuha ko rin po yung pangalan nyo. User kasi nakalagay lang kapag username, wala kayong nakalagay. But anyway, at least nakuha kong pangalan nyo ngayon. Noel de la Cruz, laging first Miss Gandara. Ito ang totoong Itbulaga. Thank you so much po sa pagsuporta, Sir Noel de la Cruz. So, ano ba? Laging first? Aawardan ko na po ba kayo ng the most legit Tabrical supporters? Charis. Anyway, sabi naman ni Miss Erlinda Montemayor, magandang gabi. Ang tagal naman ng December 31, dapat nga bukas na. Wala namang ganoong nanonood at walang kakwenta-kwenta. So, kung maaari nga po, bukas na pero intayin pa rin po natin yung writ of preliminary injunction. Kasi pag nangyari yon ay wala na talagang hadlang at masasabi po ang tape-in sa TVJ. Pero na lamang dito sa kanila pong tinatanim daw sa utak po ng mga tao na kung sakaling manalo ang TVJ ay may dayaang nagaganap. So, yun lang po muna ang update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.